Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2741 hanggang Kabanata 2750. Kabanata 2741. Ang lungkot ay kasing lawak at kasing lakas ng ilog Yangtze, umaagos ng tuloy-tuloy na parang ilog na hindi mapipigilan. Yumanig ito kay Hansen. Malinaw ang lungkot, ngunit hindi ito matinding emosyon. Hindi ito gaya ng kirot ng pagkawala ng pamilya, hindi rin ito ang hapdi ng pagtataksil ng iniibig. Hindi rin ito ang paghihirap ng kaluluwa sa pagkawala ng lahat ng pinahahalagahan. Sa halip, nanahan lang ito ng tahimik sa dibdib ni Hansen. Napakalambot ng hapdi, halos hindi niya ito maramdaman. Para itong agos ng batis, ngunit wala man lang alon. Ngunit ang ganitong uri ng lungkot ay may tagong lakas, nakakahawa. Wala nang nagawa si Hansen kundi umiyak ng walang tigil. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, at hindi niya maialis ang mga mata niya mula sa markang mata ng Very High. Nakatayo lang siya sa harap ng pader na bato, nakatitig doon habang dumudugo ang gilid ng kanyang mga mata. Alam ng utak ni Hansen na kung magpapatuloy ito, mauubos ang dugo sa kanyang katawan at mamamatay siya. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa para humiwalay sa nakakalungkot na tanawin. Para sa isang Very High na katamtaman lang ang kasanayan sa Very High sense, mahina lang dapat ang emosyon na ipinapakita ng guhit. Ngunit para sa isang Very High na mataas ang antas ng kasanayan, nakakagulat na makita kung gaano katinding lungkot ang naipapakita ng obrang ito. Bakit kaya naramdaman ng matandang iyon ang ganitong kalungkutan? Nasa antas na siya ng totoong Diyos. Siya ay nasa tuktok ng kapangyarihan sa sansinukob. Ano ang makapagpapalungkot sa kanya ng ganito? Ang depresyon na ito ay kakaiba. Lubos itong naiiba sa alinmang emosyon na naranasan ko. Para itong kasabihang, kalungkutan na higit pa sa pagkamatay ng puso. May hawig ito doon, pero hindi rin ganap na pareho, naisip ni Hansen. Iniwan ng matandang Very High na ito ang lahat bago siya nagtungo sa Gino Hall. May kinalaman kaya ang kanyang kalungkutan sa Gino Hall? Pinag-isipan ito ng husto ni Hansen, ngunit hindi siya makakuha ng sagot. Gayunpaman, hindi niya maalis ang nakakahawang lungkot. Kahit gaano katatag ang kanyang kalooban, hindi niya maialis ang tingin mula sa guhit. Si Exquisite at Likir, nang una silang dumating, ay isinabay ang kanilang isipan sa sinaunang pader. Kaya't hindi nila pinansin ang mga emosyon na nararamdaman ni Hansen. Ngunit napakalakas ng lungkot na ito upang baliwalain, kaya't narating din sila nito. Hinayla sina Exquisite at Likir palayo sa isipang dala ng sinaunang pader. Nahawa rin sila sa lungkot, at di nagtagal ay pumatak ang luha mula sa kanilang mga mata. Anong nangyayari, bakit napakalungkot dito? Namutla ang mukha ni Exquisite. Naramdaman niya ang lungkot, at sa parehong oras, naintindihan niya. Nako, nakita ni Hansen ang markang mata ng Very High sa sinaunang pader. Napagtanto rin ni Likir ang nangyari. Namumutla ang kanyang mukha, at damaloy ang dugong luha mula sa kanyang mga mata habang nagsabi, paano niya nagawang buhayin ang isip ng mata. Akala ko tanging mga Very High na nag-practice ng Very High sense ang makapagpapagana nito. Bagamat hindi nag-practice si Hansen ng Very High sense, ang kanyang Under the Sky na kasanayan sa kutsilyo ay tila ginagaya ang Sky and Man combined together. May pagkakahawig ito sa Very High sense. Baka iyon ang dahilan kung bakit niya nagawang buhayin ang isip ng mata ng Very High, ngunit hindi ito ang oras para pag-usapan iyan. Kailangan nating maghanap agad ng paraan para hilahin si Hansen palayo sa isipan. Kung hindi, hindi lang siya ang masasaktan ng isipang iyon. Damyugo ang mga mata ni Exquisite, handa ng pumatak sa kanyang mukha. Paano natin siya mahihila? Ang mata ng sinaunang pader ay hindi biro. Kahit ilayo natin ang katawan niya para hindi niya ito makita, hindi natin mapipigilan ang isip na saktan siya. At kung ilalayo natin siya, baka tuluyan siyang lumunin ng isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kwento? Sagot ni Likir. Hindi nakasagot si Exquisite. Alam niya ang tinutukoy ni Likir. Sino mang nakapukaw ng isip ng mata ng Very High ay kailangang malampasan ito sa sarili. Kung magtagumpay, tataas ang kanilang kasanayan sa Very High sense. Ngunit kung mabaygo, mawawasak ang kanilang kalooban sa lungkot. Hindi ito madaling mabawi. Maaari pa silang maging inutil, hindi na muling makakaangat.
May mga taong namatay na sa sinaunang pader at walang nakapagsalba sa kanila. Iba ang kwento, iba kapag totoong hinaharap na ang banta. Kung hindi nila maiisipan ng paraan para palayain si Hansen mula sa isip ng mata ng Very High, pati sila ay masasaktan ng sobrang emosyon na bumubuhos mula kay Hansen. Hindi man sila mamatay, pero malubha silang masasaktan. Maraming matatalino at mahuhusay na matatandang Very High ang nawasak dahil sa isip ng mata ng Very High. Alam ng dalawang babae na hindi sila mas mataas kaysa roon at hindi pa nga sila deified. Tinangka nilang lumapit kay Hansen, ngunit habang papalapit, lalo silang nadadala ng emosyon ng pader. Nakatayo sila roon habang dumudugo ang kanilang mga mata. Hindi nila maialis ang isipan mula sa guhit. Agad na napansin ng ibang mga Very High sa paligid ang kakaibang sitwasyon. Ang kakaiba, para silang nahawa ng lungkot mula sa isip ng mata ng Very High. Anong nangyayari? Hindi naman sila sapat na malapit para magising ito. Hindi ba't itinuro ng kanilang mga guro na matapos mag-practice ng Very High Sense, hindi na sila dapat tumingin sa mata sa sinaunang pader? Hindi nila iyon nakita. Nahawa sila dahil nakita ng kanilang silkworm ang mata. Paano mangyayari iyon? Hindi naman siya nag-practice ng Very High Sense. Hindi niya dapat naramdaman ang kahit ano kahit nakita niya ang marka ng mata. Nakatayo ang 12 ng Very High sa harap ng sinaunang pader, lahat nakatitig kay Hansen. Naiintindihan nila ang sitwasyon niya, at napagtanto nilang siya ang nag-activate ng isip ng mata ng Very High, na naging dahilan kung bakit nadamay sina Likir at Exquisite. Kakaiba ito. Paano nagawang buhayin ng isang tagalabas na hindi nag-practice ng Very High Sense ang isip ng markang mata ng Very High? Hindi na ito oras ng pag-aaral. Kailangan nating humanap ng paraan para hilahin siya palabas ng isip. Ang markang ito ay delikado sa kahit sino, pero para kina Exquisite at Likir, maaaring ikamatay nila ito. Ngunit ano ang magagawa natin? Alam niyo kung gaano kalakas ang isipan nito. Kahit ilayo natin ang silkworm, hindi natin mapipigilan ang isip na lumunin ang kanyang kamalayan. At kung gagalawin natin siya, baka masira ang kanyang kalooban at mas bumilis ang proseso. Ang tanging paraan ay kung siya mismo ang makakawala sa isip na iyon. Posible ba iyon? Kami ay mga deified na elite ng Very High, at iilan lang sa amin ang kayang makatakas sa isip ng mata ng Very High. Siya ay isang tagalabas lang. Iyon lang ang pag-asa ng silkworm. Kailangan niyang gawin ito mag-isa. Kahit labanan ni na Exquisite at Likir ang isipang iyon, walang saysay. Hanggat siya ay nakulong, patuloy na bubuhos ang malungkot na isip kay Exquisite at Likir. Kabanata 2742. Wala tayong magagawa para pigilan ang isip ng mata. Kung nais nating makialam, ang tanging paraan ay putulin ang kontrata ng silkworm kay Likir at Exquisite. Maaring masaktan ang kanilang katawan kapag pinutol natin ito ng sapilitin, pero kahit paano, hindi mawawasak ang kanilang isipan ng nakakatakot na isip na iyon. Mukhang iyan lang ang natitirang solusyon. Isang dosenang Very High ang nag-usap ng kalahating araw, pero iyon lang talaga ang naisip nilang paraan. Ang solusyon na iyon ay makapagliligtas lang kina Exquisite at Likir. Wala iyong maitutulong kay Hansen. Wala nang dahilan para magdalawang isip. Gawin na natin ito ngayon, sabi ng isa sa mga Very High. Inihanda na niya ang sarili para sirain ang kontratang nagbubuklod kina Likir, Exquisite, at Hansen. Sandali, Uncle Nine. Biglang sigaw ni Exquisite. Nalulunod man ang kanyang isipan sa dagat ng kalungkutan na dulot ng isip ng mata, dumadaan pa rin ito sa katawan ni Hansen kaya't bahagyang napahina ang epekto. Dahil pinipigilan pa ni Hansen ang ilang bahagi ng kapangyarihan ng isip ng mata, hindi basta-basta tuluyang nalulunod si Exquisite sa kalungkutan. May kaunting ulirat pa siya. Exquisite, magsalita ka agad. Wika ng Uncle Nine, natatakot na baka maaga ng isip ng mata ang kanyang isipan anumang sandali. Uncle Nine, huwag niyong sirain ang kontrata namin ni Hansen, mariing sabi ni Exquisite. Bakit? Tanong ng Uncle Nine, nakatitig kay Exquisite. Nabigla ang lahat ng Very High. Naniniwala akong kaya niyang pigilan ang pagsalakay ng isip ng Very High ay, sagot ni Exquisite, kagat ang mga ngipin. Kahit pagbigkas lang ng ilang salita, malaking lakas na ang kinailangan niya sa gitna ng napakalungkot na isip. Pagkarinig nito, halos di makapaniwala ang mga Very High na hindi nakapagsanay ng Very High Sense. Exquisite, sobra kang nagtitiwala sa kanya. Kahit tayong mga Very High, hindi kayang labanan ang isip ng mata kapag pumasok na ito sa ating kamalayan. Isa lang siyang silkworm mula sa ibang lahi. Exquisite, alam ko kung gaano kahirap para sa iyo ang makahanap ng disenteng silkworm.
Pero ngayon, kailangan mong pumili ng mahirap na desisyon. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang putulin ang sariling pulso kung kinakailangan. Kuwait, Uncle 9, pakiusap. Muling pagsusumamo ni Exquisite, ginamit ang natitira niyang lakas para makapagsalita. Hindi niya pinansin ang iba pang very high. Sa kanyang pagtutok kay Uncle 9, mas lalo namang sumisiksik sa kanyang isipan ang kalungkutan. Halos wala na siyang lakas para makinig sa paligid. Uncle 9, hindi mo siya pwedeng pakinggan. Papatayin siya nito. Tama. Ang isang tagalabas na hindi nakapagsanay ng very high sense ay hindi kayang harangin ang isip ng very high. Mauuwi lang ito sa pagkasugat ng dalawang babae. Ginawa ng mga very high ang lahat para kumbansihin siya, pero nakakunot ang noo ng Uncle 9. Si Exquisite ang may karapatang pumili, at nagpasya na siya. Hindi man sang-ayon ang iba, wala silang lakas ng loob na tutulan. Umiling na lang sila at napabuntong hininga. Kung ayaw ni Exquisite na kanselahin ang kontrata, pwede naman nating sirain ang kontrata ni Likir, mungkahi ng isa. Tiningnan ng Uncle 9 si Likir. Hindi kasing tibay ng isip niya si Exquisite. Halos wala na siyang enerhiya para makapagsalita habang nilalabanan ang kalungkutan. Maghintay muna tayo. Kung hindi kayang pigilan ng silkworm na iyon ang isip ng mata, saka tayo kikilos, malamig na sagot ni Uncle 9. Wala silang nagawa kundi panoorin sina Hansen, Likir, at Exquisite habang nakikipaglaban sa isip ng kalungkutan. Pero kahit ang Uncle 9, hindi naniniwalang kaya ni Hansen na labanan ang isip ng very high eye. Kaka-DFI pa lang ni Hansen, kaya't dapat mahina pa ang kanyang isipan kumpara sa isang tunay na Diyos. Bukod pa roon, hindi siya nakapagsanay ng very high sense. Mas mahina pa ang kanyang resistensya kaysa sa mga very high, kaya walang naniwalang makakayanan niyang pigilan ang kalungkutan. Delikado ang isip ng mata sa Ancient Wall, pero kahit paano, may pag-asa ang isang very high na nakapagsanay ng very high sense. Kung matagumpay na mapaglabanan ang isip ng kalungkutan, lalakas ang kakayahan nilang gumamit ng very high sense. Sayang lamang, hindi kabilang si Hansen sa kanila. Dahil hindi siya nakapagsanay ng very high sense, kahit makaligtas siya, wala siyang matatumong benepisyo. Habang lumalala ang sitwasyon, tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugong luha mula sa kanilang mga mata. Alam ng lahat na malapit na silang matapos. Kapag natuyo ang dugo, tuluyang bibigay ang kanilang mga katawan. Alam ni Hansen na nasa pinakamapanganib na yugto na siya. Malakas ang kanyang isipan, pero hindi niya kayang pigilan magpakailanman ang pagsalakay ng kalungkutan. Walang hanggan ito, lalong lumalalim. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkasuya sa buhay. Kung mas mahina ang loob, kanina pa sana niya pinugutan ang sarili. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito, alam ni Hansen na hindi gumagana ang kasalukuyang paraan. Pero ang labanang ito ng isip laban sa isip ay hindi kayang talunin ng lakas. Kailangan niyang gamitin ang sariling kalooban. Mula nang maunawaan niya ang isipan ng Under the Sky, mas tumatag ang kanyang kalooban. Ngunit hindi pa sapat iyon para labanan ang isip ng isang tunay na Diyos. Unti-unti nang kinakain ang kanyang loob, pinapahina at dinudurog ito. Para bang malulunod siya sa dagat ng kalungkutan. Umaasa si Hansen na tutulong ang itim na kristal na baluti. Akala niya noon pa ito kikilos, ngunit hindi ito gumalaw kahit kaunti. Kaya wala siyang nagawa kundi kumapit sa sariling lakas. Wala talagang maaasahan kundi ang sarili. Kailangan may lumitaw. Isa si Hansen sa mga taong mas kumakalma habang mas lumalaki ang panganib. Ngayon, buo na ang kanyang puso. Inisip niya, kung hindi nagtakda ng limitasyon ang mga very high para pigilan ang sinumang makakita ng mata, ibig sabihin, may paraan para malabanan ko ang kalungkutan ng isipan nito. Pero ano ang dapat kong gawin? Kung ay lalaban ko ito ng diretsahan gamit ang aking isipan, imposibleng magtagumpay. Ang tanging pag-asa ko ay unawain kung saan nagmumula ang kalungkutan ng isip na ito. Kung matutukoy ko ang pinagmulan ng damdamin ng very high elder, baka makahanap ako ng paraan para masira ito. Nang maunawaan niya ito, tumigil si Hansen sa paglaban at nagsimulang maramdaman at suriin ang pinagmulan ng isipan at damdamin. Alam ni Hansen na delikado ito. Para bang hawak niya ang isang bote ng lason at kailangan niya itong tikman para malaman ang sangkap. Sa pagtikim, mas mataas ang tsansang mamatay, ngunit iyon din ang tanging paraan para makagawa ng lunas. Kahit ang mahiwagang mga kutsilyo ng rebate ay hinulma sa apoy. Delikado ang landas na tatahakin niya, ngunit hindi siya ang taong maghihintay na parang nakaupong pato. Gaya ng kanyang napansin kanina, hindi ito kalungkutan tungkol sa pag-ibig. Hindi rin ito ukol sa pagmamahal ng pamilya.
Habang patuloy niyang sinasaliksik ang kalungkutan, naisip ni Hansen, anong uri ng kalungkutan ba ito? Kabanata 2743. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang labanan ang malungkot na isip, kaya't panlabas lamang na damdamin ang kanyang naranasan. Ngunit ngayong pinakawalan niya ang sarili at hinayaang bumagsak ang kanyang isipan sa malungkot na isip, naunawaan niya ito ng mas malalim. Ngunit ang halagang kailangan niyang bayaran para sa pagkaunawang iyon ay nakakatakot. Sa ilang saglit lamang, 6 na beses nang pumasok sa isip ni Hansen ang pagnanasang magpakamatay. Kung hindi ako magtagumpay ngayon, baka tuluyan ko na talagang kitilin ang sariling buhay, bulong ni Hansen sa sarili. Ngunit hindi siya nag-atubili. Binitiwan niya ang kanyang katawan at hinayaang lumunin ng malungkot na kalooban. Sa paglipas ng panahon, maraming very high ang nakapagpaaktibo ng marka ng mata, at karamihan sa kanila ay nagsimula katulad ni Hansen. Pinili nilang labanan ang napakalakas na lungkot. Alam ng lahat na ang pagdanas ng ganoong kalalim na depresyon ay mapanganib. Sobrang lalim ng lungkot, at sino mang masyadong magtagal doon ay may malaking tsansang kitilin ang sariling buhay. Kahit na may handang magpakawala ng sarili at matuto mula sa malungkot na isip, may hangganan ito. Kapag nanghina na ang kanilang kalooban at nagsimulang lumitaw ang matinding pagnanasang magpakamatay, tumitigil na sila. Mas matalino ang mga very high na nag-aaral ng very high sense. Sa halip na tumigil sa emosyonal na walang hanggan, nagpapatuloy sila hanggang dulo upang makahanap ng ibang paraan palabas sa dilim ng damdamin. Ngunit iba si Hansen. Isa siyang sobrang matigas ang ulo, at walang daan para siya umatras. Hindi siya katulad ng mga very high na nag-aaral ng very high sense. Kahit tumigil ang mga iyon, may tsansa pa silang makatakas na kaunti lamang ang pinsala. Ngayon, kailangan ni Hansen na tahakin ang buong landas. Kahit na bawat saglit ay pakiramdam niya ay nakikipaglaban siya para sa sariling buhay, kailangan niyang maunawaan ang tunay na isipan ng matandang very high. Lalong lumulubog ang malungkot na isip sa kanyang sariling kaisipan. Mas lalo pang natututo si Hansen. Hindi akalain ni Hansen na may ganoon kapurong dagat ng kalungkutan sa universo. Hindi ito pagkamuhi sa sarili o poot sa lahat ng nilalang. Sa halip, ito'y isang kalungkutan na tila habag. Nang magliwanag ang pagkaunawang iyon sa isip ni Hansen, napahinto siya sa gulat. Habag sa kalungkutan. Hindi niya ito naisip kailanman, ngunit ngayong sandali, tunay niyang naramdaman ito. Binalot ang buong katawan niya ng mahabaging kalungkutan. Ito ang huling luha na aking ibubuho sa universo. Sa walang hanggang kalungkutan, nakarinig si Hansen ng tinig na nagmumula sa kawalan. Sobrang hirap ilarawan ng tinig na iyon. Nang marinig ito, parang pinunit ang dibdib ni Hansen sa sakit na hindi niya inasahan. Gusto niyang lumuhad at umiyak. Ngunit alam niyang halos maubos na ang kanyang mga luha ng dugo at wala na siyang maiyak. Pagkarinig sa hamkag na tinig sa kanyang isipan, lalo siyang nadurog sa lungkot. Isang uri ng kalungkutan na hindi pa niya naranasan noon, isang lungkot na may kasamang kawalan ng magawa at matinding pag-iisa. Pagkaraan ng isang iglap, binalot ng lubos na takot ang puso ni Hansen. Natuklasan niyang ang kalungkutan ay hindi na galing sa marka ng mata ng very high. Galing ito mismo sa kanya. Isang pumipinsalang damdamin na parang nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Wala nang saysay ang mabuhay. Gusto na niyang kitilin ang sariling buhay. Dahan-dahang naunawaan ni Hansen ang nangyayari, ngunit hindi niya ito makontrol. Lalong lumalakas ang kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Mabagal niyang tinaas ang kamay, handa nang durugin ang sariling bungo at wakasan ang sarili. Ilang very high ang nagtipon malapit sa sinaunang pader at nakita nilang mas lumala ang lungkot na nilalabanan ni Hansen. Alam nilang masamang senyales ito. Sina Likir at Exquisite ay nasa delikadong kalagayan din. Patay. Tumigil na si Hansen sa paglaban. Nilamon na siya ng malungkot na isip, mariing wika ng ikasyam na tito. Hindi na niya kailangan pang sabihin iyon dahil halata naman sa lahat. Hindi ko akalaing ganoon kalaki ang tiwala ni Exquisite sa kanya. Bibitaw rin pala siya agad. Galit na wika ng isang very high. Isipin niyo, isa lamang siyang dayuhan, buntong hininga ng isa. Tahimik na minasdan ng mga very high na nag-aral ng very high sense sina Hansen at Exquisite. Naghihintay silang dumating ang oras. Handa na ang ikasyam na tito. Kapag dumating ang sandali, puputulan niya ang kontrata ni Likir at Exquisite kay Hansen. Mas pipiliin niyang masugitan sila kaysa tuluyang mamatay. At di nagtagal, nangyari ang inaasahan ng lahat. Tinaas ni Hansen ang mga kamay at inilapit sa ulo. Kitang-kita ng lahat na nais na niyang wakasan ang sarili dahil sa impluwensya ng malungkot na isip.
Kasabay noon, sina Likir at Exquisite ay tinaas din ang kanilang mga kamay tulad ng ginawa ni Hansen. Hinawakan nila ang kanilang noo, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Umiling ang ikasyam na tito. Alam niyang narating na nila ang puntong hindi na kayang balikan. Walang dahilan para maghintay pa. Mamamatay na si Hansen, at kailangang mailigtas sina Likir at Exquisite. Kaunti lamang ang bilang ng mga very high, wala pang ilang daang katao. Hindi sila maaaring mawalan ng dalawa. Itinaas ng ikasyam na tito ang kanyang mga kamay at tinawag ang kapangyarihang kailangan upang pilitin ang pagputol ng kontratang nag-uugnay kina Likir, Exquisite, at Hansen. Pagkatapos, tumingin siya kay Hansen. Lahat ay sabik na naghihintay na iligtas ng ikasyam na tito sina Exquisite at Likir. Nakatingin silang lahat sa kanya, at agad nilang napansin ang kakaibang ekspresyon niya. Nang sundan nila ang kanyang tingin, nakita nilang nakatitig siya kay Hansen, at si Hansen ay tila nagbago. Tinaas ni Hansen ang kamay upang patayin ang sarili, at puno ng kamatayan ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, kitang-kita na siya'y nakikipaglaban sa loob. Huminto ang kanyang kamay sa ere. Hindi niya natuloy ang pagsalakay sa sarili. Mayroong nakakaistorbong ekspresyon sa kanyang mukha. Apektado rin sina Exquisite at Likir sa emosyon ni Hansen. Huminto rin ang kanilang mga kamay sa ere. Nakatigil silang lahat na puno ng alitan sa mukha. Patuloy pa ring lumalaban, bulong ng ikasyam na tito sa sarili. Tito Syam, tigilan mo na ang pag-aalangan. Kahit gaano pa siya lumaban, hindi niya matatagalan ang puwersa ng malungkot na isip. Mamamatay siya. Bilisan mong putulin ang kontrata na nag-uugnay sa kanya kina Likir at Exquisite. Oo, hindi na maiiwasan ang kanyang kamatayan. Bilisan mo na. Kung mararanasan ni na Exquisite at Likir ang kanyang pagpapakamatay dahil sa koneksyon, masisira ang kanilang kaisipan at malaking pinsala ang ay dudulot. Habang pinag-uusapan nila iyon, may kakaibang nangyari kay Hansen. Kabanata 2744. Ang pinakakakaiba sa kanyang katahimikan ay ang nakakatakot na presensya nito. Nang madama iyon ng mga very high, tila may damaloy na ginaw sa kanilang mga puso. Halos kasabay nito, lumuwag din ang mga mukha ni na Exquisite at Likir. Ginaya ng kanilang mga katawan ang kilos ni Hansen, ibinaba ang kanilang mga kamay mula sa nakamamatay na posisyon. Bakit parang pamilyar ito? Ang presensyang ito, bulong ng isa sa mga very high na tila malayo ang tingin. Hindi lang ito pamilyar, ang presensyang ito ay parang very high sense. Bakit naglalabas ng very high sense ang katawan ni Hansen? Tanong ng isa pang very high, halos mabunggo pa sa pagkakasabi. Hindi ito ang very high sense. Matamang nakatitig ang ikasyam na tito kay Hansen. Kahit na magkahawig ang presensya, hindi ito tunay na very high sense. Malamang isa itong Geno art na sanga ng very high sense. Isang Geno art na sanga ng very high sense. Nagtatakang tanong ng ilan sa mga very high. Hindi sila nagulat, kundi nalito lamang. Marami ng Geno arts ang nagmula sa very high sense, kasama na ang Textless Book of the Sky. Kaya hindi nakakapagtaka ang ideya ng isang sanga. Ang nakapagtataka ay kahit nasama-sama ang kanilang kaalaman at karanasan, wala silang ideya kung aling Geno art ang tinutukoy ng ikasyam na tito. Kumislap ng alitan ang mukha ng ikasyam na tito. Matagal niyang tinitigan si Hansen bago nagsalita muli. Kung tama ang hinala ko, ang presensyang ito ay Sit and Forget Sutra. Ito'y likha ng ating Alpha. Pagkarinig nito, namangha ang lahat. Maging ang mga nagsasanay ng very high sense ay hindi mapanatili ang kapanatagan ng kanilang puso. Ang Alpha na tinutukoy ng ikasyam na tito ay ang matandang very high na nag-iwan ng larawan sa sinaunang pader. Ang pinakatanyag niyang Geno art ay ang Sit and Forget Sutra na nagmula sa very high sense. Hindi ba nawala na ang Sit and Forget Sutra ng Alpha? Paano nagkaroon si Hansen ng presensya ng Sit and Forget Sutra? Siya ba ay, hindi na natuloy ng isang very high ang kanyang sasabihin dahil masyadong nakakatawa ang ideya. Sa halip, tumingin siya sa guhit sa sinaunang pader. Nakatago ba ang Sit and Forget Sutra dito sa sinaunang pader sa lahat ng panahong ito? Marami ang nagduda. Pagkatapos ng lahat, isa lamang dayuhan si Hansen. Hindi pa siya nag-aral ng very high sense kailanman. Napakarami ng henyo mula sa very high ang nabigo sa pagtuklas ng anumang kakaiba sa sinaunang pader. Hindi matanggap ng marami na si Hansen, na isang dayuhan lamang, ang siyang matututo ng Sit and Forget Sutra mula rito. Gayunman, narito na ang katotohanan sa kanilang harapan. Wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Ang katawan ni Hansen ay malinaw na naglalabas ng presensyang parang very high sense. At batay sa lahat ng nangyari, malamang na ito nga ang Sit and Forget Sutra.
At hindi lamang si Hansen. Maging sina Exquisite at Likir ay naglalabas din ng parehong presensya. Maliwanag na nararamdaman nila ang naramdaman ni Hansen, at nakamit din nila ang kanyang nalaman, ang mahiwagang Sit and Forget Sutra. Ang Sit and Forget Sutra ay nilikha ng matandang Very High, ngunit hindi ito naipasa sa mga henerasyon tulad ng karaniwang Gino art. Wala ni isa sa Very High ang nakakaalam kung anong klaseng Gino art ito. Pagkatapos itong malikha, nagsalita ang Alpha tungkol dito ng matagal, ngunit walang sino man ang nakakita sa kanya na ginamit ito. Pagkatapos, dumiretso ang Alpha sa Gino Hall. Wala siyang iniwan na tala tungkol sa Sit and Forget Sutra para pag-aralan ng mga Very High. Dahil dito, walang nakapag-practice nito. Gayunman, matapos malikha ang Sit and Forget Sutra, ang presensya ng Alpha ay naging iba sa karaniwang Very High na nag-practice ng Very High Sense. Naitala ito sa kasaysayan ng Very High. Pamilyar dito ang ikasyam na tito, kaya batay sa naramdaman niya mula kay Hansen, nakilala niya itong Sit and Forget Sutra. At tama ang kanyang paghatol. Ang presensyang nadarama kay Hansen ay Sit and Forget Sutra. Sapagkat kapag ang sukdulan ng yang ay naabot, ito'y nagbubunga ng yin. Kapag umabot sa dulo ang isang bagay, nagbabalik ito. Nang umabot sa hangganan ng malungkot na isip, halos bumagsak si Hansen sa dilim ng kamatayan. Ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang pananalig. Kumapit siya sa maliit na bahagi ng kanyang kalooban, tinimbang ang sarili sa kabila ng pag-iisa at nilabanan ang kamatayang nais siyang lumunin. Naramdaman bigla ni Hansen ang pagbago ng malungkot na kalooban. Isang pagbabagong ni siya mismo ay hindi maintindihan. Ang lungkot ay natunaw, at napalitan ng katahimikan at kapanatagan na tulad ng tubig. Nang magbago ang isipan, hindi na apektado ang kalooban ni Hansen ng mata ng Very High. Nabawi niya ang kontrol sa sarili. Tumalikod siya mula sa marka ng mata at tumingin sa sinaunang pader. Ngayon, malinaw niyang nakikita ang mga abstraktong simbolo. Para bang nakikita niya ang isang matandang Very High na puti ang buhok, nakaupo nang nakapulupot ang mga binti, at naglalabas ng kakaibang presensya. Ang simbolo ng mata ang nagsilbing pinagmulan. Sinundan niya ang mga guhit, para bang nanunood ng isang tahimik na pagtuturo. Walang tunog at walang paliwanag, ngunit para bang matagal na niyang nauunawaan ang lahat. Ang kahulugan ng larawan ay diretsyong pumapasok sa utak ni Hansen, na para bang nakita na niya ito ng 100,000 beses noon pa. Tinitigan ni Hansen ang sinaunang pader, bahagi-bahagi. Habang tumatagal, lalo siyang nasasabik. Ang larawang iyon ay isang misteryosong Gino art. Napagtanto niya agad na mas mataas ang halaga nito kaysa sa alinmang kasanayan sa kutsilyo o suntok na kanyang pinag-aralan. Habang patuloy niyang sinusuri, lalo siyang namangha. At habang lumalaki ang kanyang pagkagulat, lalo rin ang kanyang kasabikan. Maging ang Under the Sky ay mas mababa kumpara rito. Ngunit naramdaman din ni Hansen na parehong may natatanging kakayahan ang Sit and Forget Sutra at ang Under the Sky. Para bang iisa ang pinagmulan nila, ngunit nagbunga sa dalawang magkaibang direksyon. Lubos na nahulog ang isipan ni Hansen sa pag-aaral ng Sit and Forget Sutra, hindi man lang niya napansin ang mga Very High sa paligid. Namangha ang lahat ng nakatingin kay Hansen, Likir, at Exquisite. Malalaking mata, puno ng pagkabigla, inggit, selos, at samot-saring damdamin. Patuloy na pinag-aaralan ni Hansen ang guhit, at lalong tumitindi ang presensya ng Sit and Forget Sutra. Kitang-kita ng lahat na natututo siya ng mga sikreto ng Alpha. Nabuksan niya ang hiwaga ng guhit sa sinaunang pader. Tulad ng sinabi ng ikasyam na tito, natutunan niya talaga ang Sit and Forget Sutra. At sina Likir at Exquisite ay natuto rin ng Sit and Forget Sutra mula kay Hansen. Habang lumalalim ang kaalaman niya, lumalago rin ang Sit and Forget Sutra ng dalawang babae. Maraming Very High ang naniwala noon na hanggal ang desisyon ni Exquisite na panatilihin ang kanyang kontrata kay Hansen. Ngunit ngayon, labis silang naiinggit. Kung naputol ang kontrata, hindi sana niya na ibahagi ang pagtuklas ni Hansen ng Sit and Forget Sutra. Isa iyon sa pinakamalaking kawalan sa kanilang kasaysayan, isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Kahit na parehong nakamit ni na Exquisite at Likir ang Sit and Forget Sutra, ang mga piling tao ng Very High ay hindi maalis ang kanilang mga mata kay Hansen. Isang dayuhan ang natuto ng isa sa pinakamalalaking sikreto ng Very High, isang lihim na paulit-ulit nilang nabigong tuklasin. At higit pa roon, ito'y may kaugnayan sa Very High Sense. Ang damdaming nararamdaman nila habang nakatingin kay Hansen ay hindi masukat sa salita. Kabanata 2745. Iba ito kaysa sa Under the Sky. Ang Sit and Forget Sutra ay isang lubos na natatanging landas.
Kahit para kay Hansen, na nakapag-aral na ng napakaraming uri ng Geno Arts, ang kasanayang ito ay labis na bago at kahanga-hanga. Para itong pagbukas ng pinto tungo sa isang ganap na bagong mundo. Parehong natulala at tuwang-tuwa sina Exquisite at Likir. Ramdam nila ang lahat ng natututunan ni Hansen, at bawat pag-unawa niya ay nagbibigay rin sa kanila ng panibagong kaalaman. Sobra silang nasiyahan sa nakamamanghang kakayahan ng Sit and Forget Sutra. Dahil pareho nilang pinapractice ang Very High Sense, alam nila kung gaano ito kahalaga. Kasabay nito, alam din nilang napakahirap nitong tunay na matutunan. Lalo na para sa mga Very High na nag-aral na ng Very High Sense. Para sa kanila, halos imposibleng matutunan ang Sit and Forget Sutra. Sa paglipas ng maraming taon, kahit ang mga pinakamahuhusay na Very High ay hindi kayang pag-aralan ito kahit pa nasa harap na nila. May dahilan ng Alpha kung bakit hindi niya isinama ang Sit and Forget Sutra sa kasaysayan ng Very High. Kung ang mga nag-aral na ng Very High Sense ay magpapatuloy sa Sit and Forget Sutra, magiging mapanganib ito para sa kanila. Maliban na lamang kung nalampasan na nila ang antas ng larva at naging deified butterflies, ang pag-aaral ng Sit and Forget Sutra ay makakasama pa kaysa makatulong. Kaya naman hindi iniwan ng Alpha ang kanyang nilikha bilang pamana, sa halip, iginuhit niya ito sa Ancient Wall, umaasang balang araw ay may Very High na makakakumpleto sa mga kailangan para matutunan ito. Kahit nagmula ang Sit and Forget Sutra sa Very High Sense, mas matindi ito kaysa sa pinagmulan nitong Geno Art. Hanggat hindi ganap na nauunawaan ang Sit and Forget Sutra, tiyak na magkakaroon ng banggaan at pagkawasak kapag sinubukang isabay ang dalawang Geno Art. Nagmana ng salitang forget ang Sit and Forget Sutra mula sa Very High Forget Love, kaya't lalong itong naging kakaiba. Ang huling layunin ng Very High Sense ay ang marating ang estado ng Sky and Man combined together. Ang lahat ng nag-aaral nito ay nais pag-isahin ang kanilang mga universo upang maunawaan at makontrol ang lahat sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit ang Sit and Forget Sutra ay ganap na naiiba. Ang mga nag-aaral nito ay kailangang kalimutan ang lahat, maging ang sarili nila. Kailangan nilang bitawan ang universo, ang langit, at ang lupa. Kapag tuluyan nilang iniwan ang lahat ng hawak nila, mararating nila ang isang kalagayang wala ng anumang tali o hangganan. Dahil natutunan lang ni Hansen ang pamamaraan kung paano ito isagawa, hindi pa niya alam kung ano mismo ang mangyayari kapag ginamit niya ang kasanayan. Sa totoo lang, kahit si Hansen at ang dalawang babae ay walang tiyak na ideya kung anong benepisyo ang maibibigay sa kanila ng Sit and Forget Sutra. Ngunit isang bagay ang alam ni Exquisite, kung siya mismo ang nag-aral nito at hindi lang nagmana mula kay Hansen, tiyak na magbabanggaan ang Sit and Forget Sutra at Very High Sense. Masisira siya kapag naglaban ang dalawang Geno Art sa loob niya. Ang tanging paraan upang matuklasan na ang Sit and Forget Sutra ay kabaligtaran ng Very High Sense ay ang aralin ito mula umpisa hanggang wakas. Kapag dinala sa sukdulan, nagiging isa rin ang dalawang Geno Art. Nagpatuloy sina Exquisite at Likir sa pag-aaral, at lalo silang namangha sa mga naabot ng Alpha. Kung hindi sila nag-practice ng Very High Sense, pakiramdam nila ay para silang lumilipad ng napakataas na hindi kayang ilarawan. Walang ibang makakagawa ng ganoong uri ng Geno Art kundi ang Alpha. Beats! Tiningnan ni Hansen ang huling guhit. At matapos iyon, para bang ang buong katawan niya ay umangat sa isang mas mataas na antas. Ang lahat ng bagay sa universo ay nagbago ang itsura sa kanyang mga mata. Mabubuting bagay, masasamang bagay, pag-ibig, puot, lahat ng iyon ay biglang nawala ng saysay. Ang lahat ay tila payapa at kalmado na hindi kayang ilarawan. Ngayon ay parang nakadama si Hansen na nahiwalay na siya sa laro ng kapalaran. Para siyang isang tao na nakatingin sa mga langgam na abala sa ibaba. Sa pagitan ng mga langgam ay may pag-ibig, may galit, may buhay, may kamatayan, may mga pamamaalam. Para kay Hansen, lahat ng iyon ay maliit at walang halaga. Kung ang Under the Sky mindset ni Hansen ay parang isang pyesa ng chess, ang Sit and Forget Sutra naman ang nagbigay sa kanya ng posisyon bilang mismong manlalaro ng chess. Nakalabas na siya sa chessboard. Ngayon ay nakatingin siya pababa sa kapalaran ng lahat. Hindi naman ibig sabihin na ang isa ay tama at ang isa ay mali. Nag-iba lang ang pananaw. Ang Under the Sky ay pagiging bahagi ng mundo, samantalang ang Sit and Forget Sutra ay pagtunghay sa mundo mula sa mas mataas na antas. Magkaiba lang ang landas. Siyempre, mas mababa pa ang antas ni Hansen kumpara sa Alpha. Nakarating na sa dulo ng landas ang Alpha, samantalang si Hansen ay nagsisimula pa lang. Walang tamang daan at walang maling daan, ngunit may pagkakaiba sa bawat tao. Gusto ni Hansen na marating ang antas ng Alpha, pero alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya.
Ngunit binigyan siya ng isipan ng Alpha at ng Sit and Forget Sutra ng pagkakataong makita ang mundo sa paningin ng isang tulad nito. Mahirap sukatin kung gaano ito makakatulong sa kanya. Matapos ang napakahabang panahon, naibalik na sa wakas ang Sit and Forget Sutra sa mga very high. Hansen, ikaw ang nakagawa nito. At tiniyak ko sa'yo, bibigyan ka ng gantimpala. Nang lumingon si Hansen, nakita niya ang isang matandang very high. Payat at butot balat ang matanda, nakatayo sa harapan ni Hansen na labis ang kasiyahan habang nagsasalita. Nakita ni na Exquisite at Likir ang dalawa at natigilan sila. Mabilis silang lumapit kay Hansen at nagsabi, magpasalamat ka na agad kay Ninth Uncle. Maraming salamat, nakatatanda, pagyuko ni Hansen. Hindi niya inisip na ang papuri ng matanda ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang espesyal para sa kahit anong bagay sa mundo. Hindi alintana ng Ninth Uncle ang asal ni Hansen. Ang mga very high na nag-aaral ng very high sense ay hindi gaanong nagbibigay halaga sa mga pamantayan ng kagandahang asal. Bilang isang butterfly elite, hindi siya apektado ng ganoong maliliit na bagay. Ang muling pagkakatuklas ng Sit and Forget Sutra ay nagpagulat sa buong very high. Marami ang nag-aral nito. Itinuro ni Likir at Exquisite sa sino mang gustong matuto, ngunit karamihan ay nadismaya sa kanilang resulta. Masyadong malaki ang banggaan ng Sit and Forget Sutra at very high sense. Hanggat hindi umaabot ang kanilang isipan sa antas ng Alpha, hindi nila ito may sasabay na practicing. Noong nabubuhay pa ang Alpha, ipinahayag niya ang sarili bilang pinakamataas na very high sa ilalim ng pinuno. Ngunit kahit tinignan niya ang buong lahi, wala siyang nakitang may isipan na katulad ng sa kanya. Kaya't walang nang ahas na mag-practice ng Sit and Forget Sutra. Nang mabaigaw silang matuto mula kina Likir at Exquisite, may ilan sa mga very high na sumubok gayahin ang ginawa ni Hansen sa pamamagitan ng pag-aaral sa Ancient Wall. Ngunit nang subukan nilang silipin ang marka ng mata ng very high, wala silang nakuhang sagot mula roon. Maliban kay Hansen, Exquisite, at Likir, wala nang ibang very high na tunay na nakapagsanay ng Sit and Forget Sutra. Marami ang nalungkot dahil dito. Ngunit sapat na sina Exquisite at Likir ay nakakapag-practice nito. Malaking tulong iyon para sa buong very high, kaya't natuwa sila. At dahil si Hansen ang nagbalik ng Sit and Forget Sutra, binigyan siya ng maraming gantimpala. Ngunit nang matanggap ni Hansen ang mga gantimpala, siya'y nabigo. Inisip niya na mabibigyan man lang siya ng mga deified xenogeneic genes, o kaya'y isang natatanging kayamanan. Kung isang true god item pa, mas maganda sana. Ngunit ang ibinigay lang ng very high ay isang pass para makapasok sa very high court. Ang very high court ay isang silidyaman kung saan iniimbak ng very high ang kanilang mga Geno arts. Sa pagtanggap ni Hansen ng kapangyarihan, nakakuha siya ng pribilehiyo bilang isa sa mga very high. May awtoridad siyang makapasok sa very high court at magsanay ng sari-saring Geno arts doon. Pero para kay Hansen, mas mahalaga pa rin sana ang mga kayamanang Geno at mga xenogeneic genes. Nang makita ni na Exquisite at Likir ang iniisip ni Hansen, napasimangot sila. Napakapalad na niya, pero hindi pa rin niya ito lubos na pinahahalagahan. Kabanata 2746. Hindi masyadong interesado si Hansen na ituon ang kanyang atensyon sa Sit and Forget Sutra. Kahit kamangha-mangha ang Geno art na iyon, hindi talaga ito angkop para sa kanya. Natutuhan na ni Hansen ang Under the Sky Mine, at ang landas na iyon ay salungat sa Sit and Forget Sutra. Hindi siya handang tahakin muli ang lumang daan ng Sit and Forget Sutra. Ginamit lamang niya ito para makumplito ang Under the Sky. Nang matapos iyon, nakamit ng kanyang Under the Sky Mind ang isang tagumpay. Nakonsumo ang deified xenogeneic gene. Deified gene dagdag 1, progreso ng evolusyon 1-100. Ngayong wala na ang bantay ng dalawang babae, inilabas ni Hansen ang mga deified genes na kanyang itinago. Dahil siya ay deified na, kayanan niyang sumipsip at magpino ng mga ito, pinapalakas pa lalo ang kanyang katawan. Sa loob ng mga sumunod na araw, halos wala na siyang ibang ginawa. Kinain ni Hansen ang lahat ng deified genes na kanyang naipon. Sa huli, umabot siya ng 23. Bawat deified gene ay nagbigay ng dagdag na lakas at resistensya sa katawan ni Hansen. Mas malakas na siya kaysa dati. Mukhang pareho lang din ang prinsipyo ng deified rank sa iba. Kapag nakakuha ako ng 100 deified genes, makakamit ko ang ebolusyon ng katawan. Sa kabutihang palad, ang katawan ng isang deified xenogeneic ay maaaring magbigay ng hanggang 10 deified genes. Hindi mahirap makaipon ng 100 piraso. Maraming gumagala na deified xenogeneic sa outer sky. Bakit pa ako maghihintay? Bulong ni Hansen habang iniisip ang susunod na hakbang.
Kinuha niya ang kanyang mapa ng Outer Sky at pinag-aralan kung saan makakakita ng mga deified Xenogeneics. Pagkatapos, napagpasyahan niyang magtungo sa Buried Dragon Sea para mangaso ng mga Xenogeneic. Ayon sa alamat, isang True God-class dragon ang minsang nahulog doon. Kahit hindi tiyak kung totoo iyon, sinasabing bihira lang makita ang mga high-class deified Xenogeneics malapit sa lugar na iyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ni Hansen ang Buried Dragon Sea. Mas ligtas ito dahil hindi gaanong dam-a-dami roon ng mga deified Xenogeneics. Inasahan niyang mahihirapan siyang kumbansihin si Bauer na may one, pero isang pangungusap lang ang kanyang binigkas at pumayag agad ito. Laking gulat ni Hansen na hindi iginiit ni Bauer na sumama. Halos hindi siya makapaniwala. Nilinggan niya ang six-eared macaque. Pangit ang anyo nito at tila nagtatago. Noon lamang naintindihan ni Hansen, nakahanap na si Bauer ng bagong laruan. Iniwan niya kay Bauer ang pag-aalaga sa Star Tree. Nang matapos ang kanyang paghahanda, tumulak siya papuntang Buried Dragon Sea. Pagdating sa gilid ng dagat, nakita niya ang ilang tao na nakikipaglaban. Nang lumapit, nagulat siya dahil si Prinsesa Baiwei ng Extreme King ang nandoon. Nang makita si Hansen, hindi nagsalita si Baiwei. Patuloy niyang nilabanan ang kalahating deified na lumilipad na isda. Matapos niya itong mapatay, tumingin siya kay Hansen. Prinsesa Baiwei, ang tagal nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Hansen na may kunwaring ubo. Si Baiwei ang unang nagdala kay Hansen sa Extreme King. Noon pa iyon, bago niya patayin si Prinsipe Bai at nakawin ang kanyang identidad. Sa mahabang panahon, pinaniwala niya si Baiwei na si Bai ang pumatay sa kanya. Ngayon, masama na ang relasyon niya sa Extreme King, kaya nakakailang ang muling pagkikita nila. Maaari kang maging isang very high silkworm, pero ako hindi. Malamig na sabi ni Baiwei. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Agad na naunawaan ni Hansen. Pagkatapos ng huling silkworm bout, may mga naalis at pinalitan. Tila isa si Baiwei sa mga naging pamalit. Hindi alam ni Hansen kung ano ang dapat sabihin. Masyado nang magulo ang relasyon nila, dati silang kakampi, pero pinatay niya ang kapatid ni Baiwei at nagkaroon ng alitan sa Extreme King. Pumunta ka rito para pumatay ng Xenogeneic sa Buried Dragon Sea. Tanong ni Baiwei na tila mabait ang tono. Oo, sagot ni Hansen sabay tango. Kung hindi ka naman magdadala ng gulo, tere na, wika ni Baiwei. Nagulat si Hansen, hindi niya inasahan na yayain siya nitong makipagsama sa pangangaso. Kung hindi ka komportable, huwag mo na akong intindihin, dagdag ni Baiwei nang hindi agad nakasagot si Hansen. Bakit hindi? Isang karangalan ng makipagpatayan ng Xenogeneics kasama ang isang magandang reyna, mabilis na sagot ni Hansen. Naalala niya kung paano minsang sinubukan ni Baiwei na iligtas si Bauer. Dahil doon, pakiramdam niya ay may utang na loob siya rito. Tawagin mo na lang akong Baiwei, sagot ng prinsesa. Konti lang ang Xenogeneics dito sa mababaw na dagat, at karamihan ay mababang uri. Kung gusto mong pumatay ng deified Xenogeneics, kailangan nating pumunta sa mas malalim na bahagi. Kung ganoon, pumunta na tayo sa kailaliman, tugon ni Hansen. Hindi siya mahusay makipag-usap, lalo na ngayong may bigat ng konsensya siya kay Baiwei. Kaya't sabay silang sumisid sa dagat ng walang gaanong salita. Habang lumalalim, nakasalubong nila ang iba't ibang Xenogeneics. Madaling napapatay ni Baiwei ang mga ito gamit ang Extreme King's Shocking Sky Punch. Kahit kalahating deified pa lamang siya, kapansin-pansin ang kanyang pag-unlad. Matapos niyang patumbahin ang isang jellyfish na kalahating deified sa isang suntok, napabulala si Hansen, hindi ako makapaniwalang ang laki ng pinagbago mo. Tumingin si Baiwei ng malamig. Dati, mas mataas ang antas ko sa'yo. Ngayon, ikaw ay deified na. Ako, kalahating deified pa lang. Sa tingin mo ba mabilis ang pag-unlad ko? Nahaplos ni Hansen ang kanyang ilong at nanahimik. Habang lumalalim pa, nakarating sila sa sahig ng dagat at nakatagpo ng isang kakaibang nilalang na 10 metro ang haba. Lapis asul ang katawan, patag, at may buntot na parang sayo lang. May mga pangil na parang sa alakdan, at 6 na kuko sa tiyan. Misteryoso ang itsura nito, tila yulang, alimango, at alakdan na pinaghalo. Ngunit malinaw na ito ay deified Xenogeneic dahil sa bughaw ng mga tanikala ng substansya na nakapaligid dito. Dahil wala sina Exquisite at Likir, masayang ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra. Naramdaman niyang primitive deified lamang ito, kaya lumapit siya ng walang kaba. Ngunit bago pa sila makalapit ni Baiwei, napansin na sila ng halimaw. Itinaas nito ang mga pangil, at biglang sumabog ang bughaw ng mga tanikala. Napuno ng asul ang paligid ng dagat, at nabalot ang kanilang 7 pandama.
Hindi na nila makita kung nasaan ang Zinnegeneic. Nakunat ang noo ni Hansen at handa nang gamitin ang Dongsan area, ngunit biglang nayanig ang katawan ni Bai Wei. Nawalan siya ng proteksyon at bumagsak sa ilalim ng tubig. Mabilis na iniunat ni Hansen ang kanyang kamay at hinayla siya palapit. Nang hawakan niya ito, napansin niyang namutla at naging parang malajay na bughaw ang balat ni Bai Wei. Tinamaan siya ng kalaban. Kabanata 2747. Naging kulay bugaw ang tubig sa paligid ni Hansen, at unti-unting tumatagos ang kulay sa mga substance chain na nagpoprotekta sa kanya. Tila usok na asul na dahan-daang didaykit sa kanyang katawan. Tumalim ang mga mata ni Hansen, at ang kanyang katawan ay nagbago, naging malayelong jade. Itinaas niya ang kamay at agad na nagyelo ang malaking bahagi ng tubig sa paligid na nagpigil sa makamandag na substance chain. Nang maarang na ang lason, agad niyang binaling ang atensyon kay Bai Wei at tinawag ang kanyang Immortal Dragon. Tingnan natin kung kayang ayusin ng kapangyarihan ng Immortal Dragon ang isang katawan na tinamaan ng makamandag na substance chain. Sumunod ang Immortal Dragon sa utos ni Hansen at binuksan ang Immortal Substance Chain nito. Bumaba ang isang banal na liwanag kay Bai Wei, at mabilis na nawala ang asul na lason sa paligid niya. Ilang segundo lang, bumalik na sa normal ang kanyang balat. Lumingon si Bai Wei kay Hansen na may kakaibang tingin pero hindi nagsalita. Kaya't si Hansen na ang nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling si Bai Wei, walang problema, mabuti na nga ang pakiramdam ko. Nakahinga ng maluwag si Hansen. Tiningnan niya ang asul na yelong bomb alot sa paligid, sa kanya ito binasag gamit ang isang malakas na suntok. Ang puwersa ng kanyang kamao ay dumaloy sa mga nagyelong chain pabalik sa pinagmulan. Doon, sa dulo ng yelo, nakahandusay na parang estatwa ang isang scorpion-like na Zinnegeneic. Muling tumingin si Bai Wei kay Hansen, at lalong hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Isang crystallizer lang si Hansen, at kakaunti ang mga resources na nakuha niya kumpara sa kanya, ngunit kaya nitong patigasin at paksain ang isang deified Zinnegeneic sa isang suntok. Kahit sa hanay ng Extreme King, bihira ang ganoong kapangyarihan. Lumapit si Hansen sa nagyelong nilalang at tinapos ito sa isang suntok. Nagkalure ang ulo nito, at ang matibay na baluti ay naduraj na parang basang papel. Zinnegeneic Deified Killed, Deep Blue si Scorpion. Deified Zinnegeneic Gene Found. Tumunog ang anunsyo sa kanyang isip. Mukhang hindi ganoon kahirap patayin ang mga Deified Zinnegeneics. Konti na lang, aabot na ako ng 100 gene. Pero masyadong malaki ang Scorpion na ito. Kapag kinain ko, ilang araw akong magkakusom, isip ni Hansen. Ngunit bago pa niya mahayla ang katawan, biglang may bamuka na napakalaking bibig mula sa likod ng nagyelong Scorpion at nilamon ito. Buwisit, ninakawan mo ng huli si Hansen. May lakas ka bang kumain ng atay ng oso? Galit na sigaw ni Hansen habang nakatitig sa halimaw na lumamon sa kanyang biktima. Isa itong dambuhalang electric eel, kulay puti ang katawan at kasing kinang ng diamante ang mga kaliskis. Kahit hindi ito umaatake, kumikislap ang puting kidlat sa katawan nito na parang mga sinulid na kumukutitap. Matapos malunok ang Scorpion, tumutok ang tingin ng electric eel kina Hansen at Bai Wei, gutom na gutom pa rin. Sa isang iglap, sumabog ito ng kidlat. Mabilis na gumanti si Hansen gamit ang substance chain ng Jadescan. Pang! Sumabog ang kuryente sa pagbangga, at nanindig ang balahibo ni Hansen. Umusok ang kanyang damit, naging uling na itim. Hindi ito ordinaryong Zinnegeneic. Pwede bang transmutation ito? Gulat na isip ni Hansen. Hindi siya napatay ng kidlat, ngunit itinapon ang kanyang katawan sa tubig. Agad pa siyang sinalakay muli ng halimaw, bumuo ng parang lambat na kidlat na tumutok sa kanila. Hinayla ni Hansen si Bai Wei at iniwas ito. Sa kanya inilabas ang ghost teeth knife at ginamit ang Under the Sky para sumalakay. Ngunit madaling nabasag ng kidlat ng eel ang kanyang atake. Boom! Isang kidlat na parang mula sa kalawakan ang bumagsak kay Hansen. Hindi siya nakaiwas, at nalambungan ng puting kuryente. Sandaling nanigas ang kanyang katawan, at halos mawalan siya ng ulirat. Mas grabe ang lagay ni Bai Wei. Ang kanyang katawan ay nangingisay, at ang armor niya ay nangitim at gumuho nang hawakan siya ni Hansen at ay teleport palayo gamit ang God's Wonder. Arg! Sigaw ni Bai Wei nang magising, at nakita niyang abo na ang kanyang armor. Namula siya sa hiya at galit. Wala nang oras si Hansen para pansinin iyon. Ginamit niya ulit ang God's Wonder at iniwan muna si Bai Wei sa pampang. Iwan ka muna rito, sobrang lakas ng halimaw na iyon. Ako na lang ang susubok, sabi ni Hansen bago muling bumalik sa kailaliman. Hindi niya matitiis na mawala sa kanya ang biktimang nilamon ng eel. Nang muling matagpuan siya ng electric eel, sumabog ito ng dagat ng kidlat.
Tumibok ng malakas ang puso ni Hansen at biglang bumalot sa kanyang balat ang dugong pula. Ang katawan niya ay naging kalahating tao, kalahating demonyo, ang anyo ng Red Blood Demon Beast Soul. Kasabay nito, sinuot niya ang kanyang Peacock King Soul Robe. Dalawang Beast Souls ang sabay na lumitaw, kaya naging mas malakas siya. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang puwersa ng Jad Esken at sinalubong ang kidlat ng Il gamit ang isang suntok. Kumalat ang kapangyarihan ni Hansen, nagyayelo maging ang kuryente. Naging parang nakapirming kidlat sa ilalim ng dagat. Nagngit-ngit ang electric eel. Binuga nito ang isang haligi ng kidlat na parang aurora, binabasag ang yelo na hamarang dito. Wala nang nakakahadlang. Humarap si Hansen at hindi umurong. Sinalubong niya ito ng kamao. Boom! Sumabog ang dagat at nagkaroon ng vacuum zone. Ngunit patuloy ang kidlat at ang Jad Esken body ni Hansen ay hindi nakayanan. Tinamaan siya, nangingisay at nagkikisay na parang sumasayaw ng breakdance. Hindi tama ito. Iba ang kidlat ng electric eel na ito, isip ni Hansen, tuyo ang lalamunan. Hindi dapat ako tinatamaan ng ganito. Kabanata 2748. Pang! Nanggigigil si Hansen habang itinaas niya ang Shield of the Medusa's Day sa harap niya. Naipihit nito ang kidlat na muntik ng dumapo sa kanya. Ngunit hindi niya gaanong nabilang ang tunay na lakas ng kidlat. Hindi nasira ang kalasag, pero nang sumabog ang kidlat, kumalat ito na parang lambat ng kuryente at umabot din sa likod kung saan nagtatago si Hansen. Kung kaya lamang buhayin ni Hansen ang totoong kapangyarihan ng kalasag, sana'y nakapagbigay ito ng depensa mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa ngayon, nagagamit lang niya ito na parang ordinaryong metal. Kaya't mula sa harap lang niya kayang pigilan ang mga atake. Muling nilukob ng kidlat ang katawan ni Hansen. Nangingisay siya ng parang isang babaeng todo ang pagtwerk. Buwisit, 8 henerasyon na ng malas ito, daing ni Hansen habang patuloy na nag-iispasmo. Malinaw na napakalakas ng electric eel. Kahit anong atake niya, halos wala itong epekto. Ang kuryente nito ay dumadaan sa depensa at parang hindi napapansin ang mga kontra-atake. Hindi man siya napatay, pero halos mamatay siya sa sakit, at husto ang pagkaapekto ng kanyang galaw sa laban. Alam ng electric eel na epektibo ang kidlat nito laban kay Hansen, kaya hindi ito nagdalawang isip na magbuga ng kuryente. Hindi ito mapigilan ni Hansen, at wala rin siyang oras para makaiwas gamit ang teleport. Kaya tanging kalasag lang ang kaya niyang itapat paminsan-minsan. Sa bawat tama, nangingisay siya ng todo, parang may nakakabit na electric motor sa katawan niya. Dahil lang pinipigilan ko ang galit ko, akala mo pwede mo na akong ituring na parang Hello Kitty. Tigre ako, hindi kuting. Galit na isip ni Hansen. Kumuyam ang panga niya at lumitaw ang The Story of Jin's Armor. Inilabas nito ang kapangyarihang nagpapatibay, at bigla siyang nakatakbo ng sobrang bilis. Pang! Muling bumagsak ang kidlat sa Medusa's Shield. Sumabog ito, ngunit ligtas si Hansen. Sa pagkakataong ito, hindi na dumapo ang kuryente sa kanyang katawan. Ang forever solid power niya ay nagpatibay sa armor at katawan, kaya't hindi na kumapit ang paralisadong epekto ng kidlat. Ngayon naman, ako na ang magpapakitang gilas, bulong ni Hansen habang itinaas niya ang kalasag at ang ghost teeth knife. Tinulak niya palayo ang kuryente at mabilis na sumugod, naghahanap ng tiyempo para hiwain ang eel. Mas malakas ang kuryente ng halimaw kaysa sa lakas demonyo ni Hansen. Pero dahil nasa kanya ang kalasag, karamihan ng atake ay napipigilan. Ang natitirang kidlat na sumasabog ay hindi na nakakapanakit sa kanya dahil sa forever solid. Ngunit wala ring epekto ang mga atake ng kutsilyo ni Hansen. Madaling sinisira ng electric eel ang bawat hampas niya. Nagmistulang tabla ang laban, isa'y walang tigil na bumubuga ng kuryente, habang ang isa na may naghahanap ng pagkakataon sa kanyang liwanag ng kutsilyo. Umaalon at umiikot ang dagat sa paligid nila, at ang ibang bahagi ng tubig ay nagiging singaw. Pang! Muling tinamaan ng bug zone ng kuryente ang kalasag at itinulak si Hansen paatras ng 10 metro. 100 na beses na itong nangyari mula kanina. Mukhang kailangan ko na talaga ng deified knife. Ang ghost teeth knife ay king class lang. Hindi na nito kayang sumabay sa antas na ito, malungkot na isip ni Hansen habang nakikita ang mga lamat na unti-unting lumilitaw sa talim ng kutsilyo. Matagal na niyang gamit ang kutsilyong iyon, kaya masakit makita itong unti-unting nababasag. Parg! Sigaw ni Hansen habang sinaksak niya pasulong ang ghost teeth knife, pinakawala ng isang liwanag ng kutsilyo na bumalot sa buong espasyo. Nagsanib-sanib ang mga ito na parang rumaragas ang ilog dumiretso sa electric eel. Bumuga ng naglalagablab na mga substance chain ng kuryente ang eel, ngunit hindi tumigil ang ilog ng mga liwanag ng kutsilyo.
Sa huli, nabutas nito ang lambat ng kuryente at tumama sa mga kaliskis ng halimaw. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga atake ni Hansen, bawat isa ay nagbigay ng matinis na tunog na parang bakal sa bakal. Libo-libong liwanag ng kutsilyo ang palm unit sa matitibay na kaliskis, hanggang sa may damyugo sa sugat ng eel. Napahiyaw ang electric eel at hinampas ang buntot nito. Naging isang kidlat ito at biglang tumakas. Napatigil si Hansen, hindi makakilos dahil nagulat siya sa bilis ng halimaw. Kahit ang Apollo wings niya hindi makakahabol. Tumakbo ka, hindi ka basta makakatakas. Kinain mo ang huli ko, kaya kailangan mong magbayad ng sobra, sigaw ni Hansen, saka ginamit ang teleport para habulin ito. Napakalakas ng kuryente ng eel kaya't halos hindi na sapat ang teleportation ni Hansen para makahabol. Hindi niya tuluyang mapalapit dito. Makikita natin kung hanggang kailan katatagal, bulong ni Hansen habang galit na nakasunod. Isinuot niya ang Dungeon Armor kapalit ng Spell Armor. Ang armor na ito ay kumukonekta sa buong universo, kaya't walang katapusang lakas ang nakukuha niya. Ibig sabihin, hindi siya mauubusan ng enerhiya. Kahit paulit-ulit siyang mag-teleport, hindi siya mapapagod. Simula nang maging deified ang Dungeon Sutra, mas tumindi ang koneksyon niya sa universo. Habang suot niya ang Dungeon Armor, para siyang generator na walang hangganan ang gasolina. Kahit mas mataas pa sa kanya ang antas ng mga kalaban, matatalo sila kapag sa lakas ng enerhiya naglaban. Hindi alam ng electric eel ang tunay na tibay ni Hansen, kaya't patuloy itong gumagamit ng kuryente para tumakas. Ngunit alam niyang malakas ang konsumo nito, at matapos ang kalahating araw ng habulan, napansin ni Hansen na bumabagal na ito. Tumakbo ka pa, kahit 3 araw pang maghabol, kaya kitang sundan. Hindi ito ang unang beses na hinabol ko ang isang sugatang huli, mayabang na sabi ni Hansen. Ngunit habang iniisip niya iyon, bigla niyang nakita ang isang kidlat sa unahan. Ang eel ay pumasok sa isang coral na kagubatan sa ilalim ng dagat at biglang nawala. Napakaganda ng kagubatan. Lahat ng coral ay 10 metrong taas, at kumikislap na parang sinaunang damba ng mahiwaga. Akala mo hindi kita mahahanap kung magtatago ka. Nakangising sabi ni Hansen. Ginamit niya ang Dungeon area para siyasatin ang buong kagubatan. Simula nang maging deified ang Dungeon area, kayanan niyang palawakin ang saklaw nito ng 10,000 milya. Sigurado siyang kahit ang pinakamaliit na isda'y mahahanap niya, lalo na ang dambuhalang electric eel. Ngunit laking gulat niya nang hindi tumagos ang kanyang pakiramdam sa loob ng kagubatan ng dugo coral. Anong meron sa mga coral na ito? Hindi ba't imposibleng lahat sila'y espesyal? Sobrang lawak ng gubat, imposibleng lahat ito'y mas mahalaga pa sa isang pirasong repolyo, gulat na wika ni Hansen habang nakatitig sa kagubatan. Narito ang salin sa Tagalog ng Super Gene Kabanata 2749, Blood Coral, pinalitan ko na rin ang pangalan ng bida bilang Hansen ayon sa hiling mo. Kabanata 2749. Kung nakakapagtagal doon ang electric eel, hindi ba't kaya ko rin? Desididong wika ni Hansen. Handang-handa siyang patayin ang electric eel at makuha ang xenogeneic gene nito, anuman ang kahinatnan. Matatag ang loob ni Hansen habang unti-unti siyang lumulusong sa kagubatan ng coral. Ngunit nang makapasok siya, biglang bumagsak ang bisa ng kanyang Dungeon area. Hindi niya makita ang lagpas sa mga pulang coral na nakapalibot sa kanya. Parang signal disruptor ang blood coral. Pinipigilan nitong tumagos ang kapangyarihan ng Dungeon area ni Hansen sa paligid nito. Habang nagpapatuloy siya, pinagmasdan niya ng mabuti ang blood coral. Bagamat kahawig ito ng ordinaryong coral, hindi maabot ng kanyang Dungeon area ang mga pulang haligi. Gayunman, hindi naman ito mukhang buhay. Kung ito'y katulad lang ng normal na coral, dapat ay pawn ito ng maliliit na nilalang dagat. Subalit, ilang sandali na rin siyang naglalakad doon, at wala man lang kahit isang isda o alimango. Tila isa itong patay na lugar, katahimikan ang bumabalot. Napakahiwaga ng lugar na ito. Wala man lang kahit isang xenogeneic. Pwede kayang pugad ito ng electric eel. Baka kaya nilikha ang kagubatan para walang ibang hayop ang makalapit. Bulong ni Hansen sa sarili. Ang lawak ng Blood Coral Forest ay humigit kumulang 10,000 milya lamang. Kaya tuloy-tuloy ang paglakad ni Hansen. Paglaon, nakarating na siya sa kalahati ng kagubatan ngunit hindi pa rin niya nakikita ang electric eel, ni nakaranas man lang ng panganib. Tila ba isa itong tahimik na libingan? Habang nag-iisip, bigla niyang napansin ang isang liwanag mula sa kaloob-looban ng kagubatan. Mula sa malayo, animoy pagsikat ng pulang araw, hindi masyadong maliwanag, ngunit kumikislap na parang nagbabagang bakal. Ano kaya iyon?
Tanong ni Hansen, hindi makita ang pinagmumulan dahil natatakpan ng coral. Dahil hindi siya maaaring umurong pa lamang, nagpasya siyang ituloy ang paglalakbay. Habang papalapit siya, lalo pang lumino ang pulang liwanag. Sa bandang huli, natuklasan niyang nagmumula ito sa isang pirasong blood coral. Iba ang itsura ng coral na ito kumpara sa lahat ng iba pa. Mas mababa ito, 3 hanggang 4 na metro lamang ang taas, samantalang ang iba ay umaabot ng 10 metro. Bukod pa roon, mas matingkad ang pulang kulay nito, at naglalabas ito ng kakaibang ningning. Hindi rin karaniwan ang hugis nito. Imbes na maraming sanga, kakaunti lamang ang mga maliliit na sanga. Ang katawan nito ay baluktot, parang isang nilalang na umiikot. Ang coral na ito, bakit para itong dragon, bulalas ni Hansen. Ang hugis nito ay parang dragon na umiikot sa ulap, tila handang lumipad paitaas. Kahit isa lamang itong coral, nagbibigay ito ng pakiramdam na maaari itong bumangon anumang oras at lumipad sa kalangitan. Napakaiba nito. Kamangha-mangha, pero hindi naman mukhang buhay, naisip ni Hansen. Habang nag-aalinlangan siyang lumapit, bigla niyang narinig ang ugong ng tubig. Isang nakakaluskos na tunog ang bumasag sa katahimikan. Walala! Walala! Nang lingunin niya, nakita niyang yumanig ang buong coral forest. Makalipas ang ilang saglit, lumabas mula roon ang dambuhalang electric eel. Dahil napakalaki ng katawan nito, sumasayad ito sa coral habang dumadaan, kaya't napupunit ang balat nito at nadudurog ang ilang kaliskis na parang diamante. Ngunit hindi alintana ng hayop ang mga sugat, patuloy itong sumusulong papalapit sa kakaibang coral na hugis dragon. Pagdating nito sa 10 metro mula sa coral, tumigil ito. Matindi ang tingin ng eel, at ilang sandali rin itong hindi kumilos. Mukhang naapektuhan din ng coral forest ang pandaman ng electric eel. Kung hindi, siguradong natunton na nito ang presensya ko, bulong ni Hansen, na nakatago sa likod ng isang malaking coral. Matapos ang ilang sandali, nagpasya ang eel. Lumapit ito, ibinuka ang napakalaking bibig, at nilamon ang kakaibang coral kasama ang buhangin sa paligid. Isang napakalaking hukay ang naiwan sa sahig ng dagat. Masyado itong mabilis para makagalaw si Hansen. Nang makita niyang nilulun ng hayop ang coral, agad siyang nagsisi. Mukhang napakahalaga ng coral na iyon. Kung alam ko lang, sana ako na ang kumuha, naisip niya. Pagdaka, kumabog ang kanyang dibdib. Sandali, ito ang buried dragon sea. Sabi ng alamat, isang tunay na Diyos-klaseng dragon ang namatay dito. Pwede kayang may kaugnayan sa dragon na iyon ang coral. Kung ganoon, napakalaking bagay ang nawala sa akin. Habang nag-aalangan, nakita niyang nagsimulang magwala ang eel matapos kainin ang coral. Nag-uunahan ng kuryente mula sa katawan nito, pero hindi tinatablan ang mga blood coral sa paligid, kahit buong puwersa pa ang ginamit nito, ni isang bakas ng paso ay wala. Napakalakas ng coral na ito. Kung kaya nitong tiisin ang kuryente ng eel, mas matibay pa ito kaysa sa mga sinaunang kayamanan. At napakalawak ng coral forest, kung madadalo ko ito at makapagtayo ng kastilyo, kahit mga deified elites ay hindi makakapasok. Tumulo ang laway ni Hansen sa kanyang imahinasyon, gumagawa na ng plano kung paano madadala ang libu-libong milyang coral. Samantala, halos mabaliw na sa sakit ang electric eel. Pumupunit ang dugo sa kaliskis nito, nagiging pulang-pula ang buong katawan na parang piniga ang lahat ng ugat. Ha! Ano iyon? Hindi na pinansin ni Hansen ang paghihirap ng eel. Napansin niyang sa hukay kung saan nakatanim ang coral, may isang bagay na kumikislap na pula, isang liwanag na nakatago sa kailaliman. Kabanata 2750. Ang bahagi na nakikita ni Hansen ay kasinlaki lang ng mesa sa kusina. Hindi niya masabi kung ano iyon, pero kahanga-hanga talaga ang malikhaing imahinasyon ng mga tao. Dahil iniisip na niya ang tungkol sa tunay na Diyos na dragon, nang makita niya ang kumikislap na bagay, biglang kumabog ang puso niya. Pumasok agad sa isipan niya ang ideya, kahit anong anggulo, mukha itong higanteng kaliskis ng dragon. Hindi kaya ito ang katawan ng alamat na tunay na Diyos na klaseng masamang dragon. Pagkatapos kainin ng electric eel ang blood coral, patuloy itong pumilipit at nagkikislot. Lalong namumula ang katawan nito. Aatakihin kita habang mahina ka. Ang ganda ng pagkakataon na ito. Hindi na nagdalawang isip si Hansen. Habang naghihirap pa ang electric eel, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng ghost teeth knife. Nag-teleport siya sa tabi ng electric eel, tinarget ang tiyan nito, at buong lakas na hinampas. Dahil sa matinding sakit ng electric eel, hindi nito naipagtanggol ang sarili. Tumama ang kutsilyo ni Hansen sa tiyan nito, pero nag-iwan lang ng mababaw na hiwa sa pulang kaliskis.
Hindi gaanong nasaktan ang eel, pero sa tindi ng pagpipiglas nito, muntik na siyang masapol ng buntot nito. Ibinangga ni Hansen ang kalasag niya para protektahan ang sarili, at muli siyang sumaksak ng ilang beses. Nakagawa siya ng maliit na sugat sa tiyan ng halimaw. Ngunit, biglang dumagundong ang buntot ng eel sa kalasag ni Hansen, at tinilapon siya ng ilang daang metro. Pagbalik niya, nakita niyang gumagaling na ang mga sugat ng halimaw. Napakabilis ng paggaling, halos masaksihan niyang mismong nagsasara ang sugat sa kanyang harapan. Wala nang silbi ang ghost teeth knife ngayon. Kailangan ko talagang makahanap ng deified na kutsilyo. Ninakaw ng mga Buddha ang aking blankong kutsilyo, at narinig ko na ginawa nila itong deified na kayamanan. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, babawiin ko ang blankong iyon, naisip ni Hansen. Alam niyang wala nang saysay ang ghost teeth knife laban dito, kaya kailangan niya itong solusyonan balang araw. Ngayon, mas lumakas pa ang electric eel matapos kainin ang blood coral. Naging mas mabilis din ang paggaling nito. Kahit ang ripping power ng ghost teeth knife ay hindi kayang pigilan ang paghilom ng sugat. Isang napakalakas na kalaban ang kaharap niya. Pero sa oras na iyon, bagbog din sa hirap ang eel. Patuloy itong nagwawala sa ilalim ng dagat at wala itong oras para asikasuhin si Hansen. Kung hahayaan kong mag-evolve pa ito, wala na akong laban mamaya, isip niya. Kaya nagpasya siya, at biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang kakaibang alon ng kapangyarihan. Mabilis na nagbago ang katawan ni Hansen. Karaniwan, hindi sabay na nagagamit ang Dungeon Armor at Spell Armor. Pero nang magsanib sila ni Spell bilang isang Xenogeneic, naghalo ang kanilang kapangyarihan. Hindi lang iyon, pati ang Blood Pulse Sutra at Jad Esken ay kasamang humalo sa marahas na kombinasyon. Nagbago ng lubusan ang katawan ni Hansen. Isa na siyang presensyang parang Xenogeneic, malademonyong nilalang. Pinagsama nito ang lamig at init, kabanalan at kasamaan, kagandahan at pagkakilabot. Isang kaguluhan ng anyo na labis na nakakaistorbo sa sinumang makakita. Wala na siyang kahawig na tao. Para siyang malamig at walang pusong hari ng mga Xenogeneic. Walang emosyon sa mukha ni Hansen habang tinatitigan ang electric eel na naghihirap. Nasa kamay niya ang ghost teeth knife na ngayon naglalagablab ng itim na apoy. Maging ang hangin ng kutsilyo ay dumilim. Itinaas ni Hansen ang kanyang kutsilyo at naramdaman ang nakapakalakas na enerhiya sa loob niya. Pinagsamang 4 na battle bodies ang bumuo ng isang Xenogeneic battle body. Ang kapangyarihan ni Hansen ay nag-apoy na parang impyerno. Sapat na kaya ang lakas ng Xenogeneic battle body na ito para patayin ang electric eel. Kung hindi, malaking abala ito, biro niya sa sarili. Pagkatapos ay inihampas niya ang itim na apoy ng ghost teeth knife sa tiyan ng eel. Katsa! Naluso ng itim na apoy ang mala-diamond na kaliskis at matigas na laman ng electric eel. Bumaw ng sagad ang kutsilyo ni Hansen. Napangiti siya sa resulta. Hinugot niya ang kutsilyo at muling pinilas ang tiyan ng halimaw mula dulo hanggang dulo. Bumuhos ang dugo at laman loob sa sahig ng dagat. Xenogeneic Transmutation Deified Killed, Space Electric Eel. Deified Xenogeneic Gene Found. Obtained Space Electric Eel Beast Soul. Hindi inasahan ni Hansen na mapapatay niya ng ganoon kadali ang electric eel. Napatitig siya sa ghost teeth knife na hawak niya, tila hindi makapaniwala. Nang makabawi siya, napuno siya ng matinding kasiyahan. Ang Xenogeneic battle body pala niya ay higit na mas makapangyarihan kaysa inisip niya. Nakapatay siya ng isang transmutation deified Xenogeneic nang walang kahirap-hirap. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang Xenogeneic battle body ko. Nakakatakot ang kapangyarihan nito. Parang kasing lakas na ito ng super god spirit body ko, isip niya habang nangingiti. Umatras siya ng kaunti, pinayagan ang dugo ng eel na lumabas para masilip ang loob ng tiyan nito. Doon, nakitang buo pa rin ang kakaibang blood coral. Pakiramdam ni Hansen ay mas lalo itong kahawig ng isang dragon. Ang mga detalye ay mas malinaw, parang magbubukas na ito ng mga mata at lilipad. May mga ukit na lumitaw sa coral na parang mga disenyo ng kaliskis ng dragon. Hindi niya alam kung paano lumitaw ang mga iyon, baka gawa ng asido sa tiyan ng eel. Pero mas lalo nitong pinamukhang tunay na kaliskis ng dragon ang coral. Nakakatakot ang bagay na ito. Kung hindi kinain ng electric eel, hindi ko sana siya napatay ng ganito kadali, bulong niya. Pero may napansin si Hansen, ang dugo ng deified na hayop ay dapat lumulubog at naiipon sa ilalim ng dagat. Ngunit wala siyang nakikitang dugong naiipon. Kahit ang mga laman loob na lumabas, malinis na, walang bahid ng dugo. Nasaan napunta ang lahat ng god blood? Nakatitig siya ngayon sa blood coral na lalong kumikinang ng pula, tila isang tunay na dragon. Hindi kaya, buhay ito.
Babala niya sa sarili, habang nakatingin sa coral. Pero nanatili itong nakahandusay, walang reaksyon. Matapos maghintay, sinubukan niyang hawakan. Inasahan niyang may mangyayaring kakaiba, pero madali lang niya itong nabuhat. Para lang itong karaniwang coral. Matapos suriin, wala pa ring kakaibang reaksyon. Kaya itinabi niya ito at sumisid sa butas na iniwan nito sa sahig ng dagat. Kung totoong nandito ang katawan ng masamang dragon, yayaman ako ng todo, masayang bulong ni Hansen sa sarili habang bumababa sa hukay.